Hello friends! Welcome back to our channel, Adventures and Realities in Canada. And nandito kami ngayon sa park and kasama ito sa aming kwentuhan series kung saan i-share namin sa inyo yung stories and experiences namin about our journey going to Canada, and hopefully makatulong dun sa mga nagde-decide or in the research stages pa lang. Alam din namin na mas mahirap na siya ngayon, lalo dun sa recent changes, and may upcoming changes pa, lalo sa mga temporary work permit holders naman. Pero we'll just try to give you yung mga simpleng mga bagay na mga possible na nasa isip nyo na bago mapunta dito, and hopefully makatulong in our own small way na Kasi masagot. nandito pa din yung opportunity. Yeah, nandito pa yung pa din. opportunity. Mas mahirap na lang siya, pero nandyan pa din. Ano yung ideal or not ideal idea natin about Canada, and ano yung background natin about migrating to Canada? 2010 pa lang gusto ko makapunta dito. Sobrang fond ako sa West. Nakabalita ako dun sa may mga kakilala ko nakapunta sila, pero na-late ako kasi kaya lang sila nakapunta dahil sa Olympic noon, and nung time na nalaman ko tapos na. So mga hotel and hotel attendant, housekeeping. Nag-try pa rin ako, pumunta ako sa agency, and ang Kailangan available is kitchen helper and cook. Pero ang ginagawa nila, yung fee nila is more on para sa training, para may masingil sila, and then wala rin kasiguraduhan. So after ng training, may binayaran ka, wala ka rin na. Kaya alam ko maliit yung chance. So yun, sinet aside ko siya, hindi ko na din masyadong naisip, pero nakakabali-balita ako, may mga nakakapunta and fast food and caregiver, yung mga ganun, pero hindi ko linya siya. Yeah, ako naman ang nabalitaan ko noon yung sa kapatid ko, yung kaklase niya nakapunta dito, tapos siya sa Burger King. So alam ko din na nakakapunta dito via fast food route, tapos meron ding mga caregiver kagaya ng dati kong katrabaho. Pero ako personally, ever since nung bata ako, wala naman sa hinagap ko na mapupunta ako ng ibang bansa or titira ako ng ibang bansa. So ano naman yung naging reason natin talaga? Bakit tayo nag-decide na okay, mag-a-apply na tayo? So nag-start siya nung pandemic. So time na yon 2 months ng lockdown. Nakabasa kami ng about sa pagiging student sa Canada. And then nakita namin, sabi na, hindi naman pala siya ganun kahirap na yung dun sa iniisip namin. Tapos qualified naman pala kung ganito. Yung mga ganung bagay. So nung sumunod na mga araw, nagpupuyat kami, nagbabasa kami, dinatry namin i-digest lahat ng information na makukuha namin. So, family-wise naman, ang reason natin is nung 2 years old si John, na-diagnose kasi siya ng expressive speech delay. So, ang ibig sabihin nun, naiintindihan niya lahat ng sinasabi natin sa kanya, pero hindi siya nakakapag-express ng dire-diretso. Na even though pandemic, mas priority ni Canada na mag-in-person learning pa din. So may mga araw or may mga panahon na nagla-lockdown sila pero balik in-person pa din. And another thing is nag-research tayo na in the early years ng school age, kumbaga, doon nakaka-catch up yung mga bata. And another challenge namin sa Philippines noon, since taga Bulacan kami, kokonti yung availability ng speech pathologist or speech therapist sa lugar namin. So, nakakarating pa kami ng Mandaluyong or Manila para lang makahanap ng slots at saka ng speech therapy para kay John. Mahirap yung biyahe. And mahirap yung biyahe. So, sabi din sa amin ng speech therapist, hindi din advisable na bumabiyahe ng ganun katagal si John para lang mag-attend ng speech therapy. So, yun yung mga challenges natin. Sa akin naman, professional reason din. So, work from home, kami parehas. Ako, work from home, and developer ako, pero more on gumagawa lang ng mga website. And gusto ko talaga yung makapag-transition sa yung mga coding work na mas malaki yung rate. So, alam ko na sa Pinas may mga developer na $25 an hour, $30 an hour.
And gusto kong maabot sana yun kasi ang laking bagay nun, doon nasa Pinas ka, ganun yung rate mo. And naisip ko, why not mag-study ako dito, makakuha ako ng certificate or diploma, and then makakuha ako ng experience habang nandito, which is naging part din yun nung SOP namin malaking bagay yun kaya. Okay, so bakit naman natin napag-desisyon na ikaw yung mag-aaral? So nung time na yon wala akong passport. Ako yung meron. Ikaw lang. Yes, and ako yung mas makakagalaw-galaw kasi nga pandemic. Mahirap nung panahon na yun, nagawan lang namin ng paraan para makakuha ko ng appointment. Nagrason lang kami na tumawag kami sa isang office ng DFA. Luckily binigyan kami, mabait sila. Binigyan ako ng schedule, nalakad ko, na-renew ko agad yung passport ko noon. Pero Tapos naalala ko din noon na nabasa namin sa Facebook groups na ang ginagawa ng mga agencies, nauuna muna si student. Tapos kapag na-approve na CSP, saka naman nila i-apply yung OWP, which is yung Open Work Permit, tsaka yung Dependent. So naisip ko din na parang hindi ko kaya na iiwanan ko silang dalawa sa Pinas, tapos ako yung mag-aaral for a time. Yep. And then yung kanina nga nasabi ko, yung background story ko, pasok din yung SOP namin kasi nga work from home ako. Sinabi ko sinabi ko kanina na pwede akong mag-pursue, kaya magandang case din yun sa na yun nga, kung sakaling hindi mag-work out dito, pwedeng bumalik sa Pinas and meron pa ring something na nakuha dun sa pag-pursue ng student dito sa Canada. So nasagot na natin kung bakit ikaw yung mag-aaral. Ikaw din yung mag-share kung bakit Ontario tsaka Conestoga. So kaya naman siya naging Ontario. Ang nangyari noon, initially kasi dito rin sa BC talaga nag-research ako ng magandang lugar. Yun nga yung Kelowna. Doon sana talaga maganda yung lugar, maganda yung weather. Tapos may school akong pina-target doon. Pero nung nakita ko, wala nung course na yon. And yung pinakamalaking factor is yung IELTS. Dagdag pa siya nung analyze namin, naisip namin, dagdag pa siya sa step para makausad, lalo na pandemic. So mahirap gumalaw, mahirap i-take yung test. And okay din naman, Ontario. Una ko tinignan si Conestoga kasi ayoko sana sa Toronto area kasi inisip ko baka mas mahal doon, mabigla din kasi sanay kami sa Pinas, tabi ng Manila. So parang naisip namin same setting yung tapos nakadagdag pa na maraming tech jobs doon sa lugar. So ayun, doon yung una kong in-applyan ng LOA, and then nakakuha din ako sa Pancho. Actually, mas maganda yung program ng Pancho kaysa sa Conestoga nung nakita ko, pero yun nga, yung overall kasi na factor yung pinagbasihan ko, kaya naisip ko sa na nga lang, sa Conestoga na lang. Kaya, ano yung advice natin dun sa mga nagre-research or gustong makapunta dito? Tignan, pag nagsisimula ka pa lang, kailangan mong tignan talaga kung saang province ka. Correct, Maging strategic ka kasi depende yun sa skill mo, sa background mo, kung alin dun yung pwede kang makapasok agad, kasi marami yung mga PNP programs, sobrang high demand na siya ngayon. Maraming competition. Yun yung problema. Marami yung competition, kaya may mga point system siya, kaya kailangan mong mailapat. Kasi marami kaming narinig ngayon, stuck sila sa Ontario, parang tayo noon. Para naman dun sa mga newly, parang mga interested pero mga graduates pa lang. Yan din yung marami naming nakikita sa group. Based kasi dun sa suggestion ng isang kilalang immigration lawyer. Wag muna. Wag kayo magmadali kasi kailangan, pwede kasing matrap kayo dun sa situation na nandito na kayo, nakakuha kayo ng experience, nakakuha kayo ng studies. Ang problema nyo, wala kayong foreign work experience. Correct. Sobrang competitive ng express entry. Kahit yung iba nasa 500 points na, hindi pa rin makapasok. And yung iba, ang nagiging problema nila, wala silang
foreign work experience na malaking bagay, malaking boost sa score mo yun. Pag-isipan nyo mabuti kasi baka nandito na kayo, namumblema kayo, wala kayong foreign work experience. Yun yung malaking siguro kahit ulitin, dun pa rin tayo dadaan. Pero sa iba, may ibang pathway. Naiinggit nga kami dun sa doon sa mga nakakapag-tourist and nakakapag-convert kasi wala silang kasi ngayon aminado kami binabayaran pa rin namin yung ginastos namin sa student. Hindi katulad nila nung na-convert nila yung Tourist to work nila. visa. Okay na sila. Parang, Siguro yung mga nagko-consider na mag-international student, we would recommend kung meron talaga kayong specific na nila ang budget para doon. yun sa may mga Para sa tuition, budget. para sa living expenses, tapos may foreign skill na kayo, ganon. Yun yung mga pinaka-advisable na mag-student permit. Tapos ngayon, ang ideal scenario is yung masters kasi yun yung makakapagdala ka ng pamilya. Pero kung hindi ka magma-masters, hindi mo kasama yung pamilya mo. 2 years, maghihintay tayo ng 2 years kung magkakaroon ng update na bago kasi yun yung supposed to be 2 years mag-run yung restriction and hopefully yung in For the favor better. in favor ng mga gustong pumunta kasi kung kami tatanungin dito syempre mas masaya, mas madami and syempre gusto mo yung marami na kaming nakasama dito and or nakasalamuha. Iba pa din syempre yung Kabaro, kasamaan mo sa yung culture nyo parehas. Oo. Kaya yun kung yung sa mga gusto makapunta gusto din namin talagang tumulong kung sa lahat ng magagawa namin na kaya kung may question kayo pa tanong lang, walang problema. Yun. So, thank you for spending time with us and hanging out at nakapagkwentuhan tayo today. Thanks again. Bye. God bless.